Sa totohanan lang, nabahala ako nung umpisa. Kaya lang kung pakinggan mo at inintindihin mo ng mas mabuti ang sinabi ni Secretary Remulla. Sabi niya, oh well, she's not considered a suspect because she has been named by the whistleblower. Therefore, you have to investigate. Hindi ibig sabihin nun na merong konklusyon na merong na may ugnayan si Miss Barreto. It's just a fact siya'y pinangalanan nung whistleblower. So, naintindihan ko na naman na hindi naman pwedeng sabihin ng ni Secretary Remulla, walang saysay yung sinasabi ng whistleblower. Let's investigate. Nung naintindihan ko yon, nung medyo nagkalma, kasi parang nakakabahala naman yon, naintindihan ko, there should be an investigation. And even the Office of the President, di ba, says they will make sure that there's a thorough investigation and that any actions moving forward must be based on substantial evidence. Ibig sabihin, may dapat sustansya yung ebidensya, hindi lang pwede yung sabi-sabi. And as I told you, at sana nakikinig yung mga iba, wag naman kang makinig sa mga kwento-kwento just because sinabi na, oh, ang opinion ko. Yun ang sinasabi ng whistleblower. Ang suspetsya ko, may alam yan si Miss Gretchen Barreto. Dapat may alam siya. Hindi lang dapat may alam siya. Dahil siya'y investor at malapit siya kay Mr. Atong. But Ebidensya attorney, ba yun? May katulad ba yun? Anong oo. klaseng alagasyon yun, di ba? So let's be fair. Let's be fair. And that's the reason why I'm so confident ngayon. Kaya lang kami lumabas para iklaro. Please, tingnan natin ng mabuti. Hindi lahat ng sinasabi tama. Suriin natin mabuti at mag-decide tayo kung dapat bang paniwalaan ito, bigyan ng importansya. In this case, I'm so sorry. It's so obvious, no, na ewan ko kung anong napasok sa isip ni Mr. Whistleblower, kung anong, siguro niya gusto niya nga ng attention.